is message number 3. Kay kung di nato nahihumanon, walay ending ang atong istorya about ni Gideon, no? So, Judges 7 verse 1 to 5. Ako nalay mubasa. Judges chapter 7 verse 1. And then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him, rose up early and pitched beside the well of Herod, so that the hosts of Midianite were on the north side of them by the hill of the Moreh in the valley. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel bound himself against me, saying, mine own hand hath saved me. Now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from the Mount Gilead. And return the people 20 and 2,000, and there remain 10,000. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring thee down unto the water, and I will try them for thee. Shall be that of whom I say unto thee, this shall go with thee, the same shall go with thee. And whosoever I say unto thee, shall not go with thee, the same shall not go. So brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, every one that leapeth on the water with his tongue as a dog leapeth him, then thou sit by himself. Likewise, everyone boweth down upon his knee to drink. And the number of them that leaped, putting their hands to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bow down upon their knees to drink the water. So sa diha nga si Gideon, iyan ang gigathered ang mga sundalo, because God commanded him nga iyang awayon ang mga Midianites aron iyang ipahigawas ang mga katawan sa Dios, ang mga Israelites ikan sa pagkaulipon sa Midianite. So nakagather siya og 32,000 men. 32,000. Pero ang Ginoo, Gideon, there are so many. Daghan kay ni sila. Basig makadaog mo sa gubat, maingon mo tungod ni namo. So, ingon si Gideon, kinsa to nahadlok? Uli. Ang ni uli, 22,000. 10,000 na lang ang ilang kontra, dili maihap. Can you imagine? Kung yung kontra di maihap, unya sila gamay ra, gipapauli paging uban. And then the Lord said, Gideon, daghan paghapon na, 10,000. O gidala si Gideon ang iyang mga tao nga nag-gather niya dito sa suba. Ingon ang Ginoo, kanang mo inom nga murag iro, papauli ana. Ang problema, out of 10,000 ang nag-inom sa tubig, ginamit ng kamot, 300 na lang. Can you imagine what is, unsa mahimo sa 300? Pero maoy gigamit sa Ginoo, nga ang mga katawhan ilang na-drive out ang mga Midianites. Now the message na atong binsahe, the impossible command from able God. Kung kamo si Gideon, musukol mo? Ha? Siguro mo, uli na sad ko Ginoo. Pero si Gideon, he trusted the Lord. He put in trust in the Lord. And God gave him a great victory. Naigsoon ko si Ginoo, daghang mga butang ang mahitabo sa atong kinabuhi. Mga dagkong butang, mga kahibulungang butang, kung kita musalig sa Ginoo o mo butang sa atong pagsalig diha sa Ginoo, and God, He will give us great victory, great blessing atong madawat. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo kanamo. Salamat Ginoo sa imong gugma sa matag usa kanamo. Salamat Lord sa imong mga katawhan nga imong gidadinhi sa balay tigumanan Lord aron sa paghimo ni ning among serbisyo. Lord, I pray that you will bless your word of God nga akong pagadadon. Tabangi ako Ginoo. Wala ko'y mahimo kung wala ka Lord. Sa tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Okay, mga lingkod mo, daghang salamat. The impossible command from able God. Ato makita din sa Bible, daghang mga butang nga imposible kayo, pero nahimo sa Ginoo.
Sa diyang ang tao mosalig sa Ginoo, dunay mga imposible nga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi. Now atong nabasa nga atong makita nga God gave Gideon a great victory. Nga naman, bituo siya sa Ginoo. Nagsalig siya sa Ginoo. No? And balik ta sa atong review, una natong hisgutan sa first message nato about Moses. Now, Moses commanded by God sa pagpahigawas kanila gikan sa pagkaulipon sa Egypt. Egypt is a picture of the world. Ang Egypt picture kana sa kalibutan nga gusto sa Dios nga kita dili ta maulipon sa kalibutan, maulipon sa atong bisyo. Dili ta ang atong doon natay kagawasan sa pagsunod sa Ginoo, pagsimba o pag-alagad sa Dios. Now, makatawan sa Dios dito sa Ehipto, ang Dios nakakita o nakadungog sa ilang mga pag-agulo because they become slave. God saw and heard the affliction of His people. Kitang mga Kristohanon kung daog-daugon ta, kung pasakitan ta, gipalangga ta sa Ginoo, madungog sa Dios ang atong pag-agulo, ang atong kagulanan. Ang atong Dios, He's a loving God. He cares for us. If there is time nga gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi, God has a purpose. But remember this, you are not alone of that pain, of that sorrows nga imong atubang, of that problem. There is God nga nakakita kanimo. O God is concerned about us. He concerned about you, about your problem. And God wants His people to deliver from spiritual and material poverty. Dili gusto ang Diyos nga mahimo silang makaluluoy sa espirituhanon nga bahin. Mahimo silang pobre sa espirituhanon mga butang, bisan pa sa mga material nga mga butang. Christian, God wants to bless you because of mission. If you going to follow the Lord and promise to God that, Lord, I want to work hard o mag-honest ko Ginoo, and you will bless me una sa tanan, spiritually and materially, for the sake of mission. It is impossible. Maybe it is impossible para nimo nga i-bless ka sa Ginoo materially. Maybe now you are in poverty, but I will tell you this, God is able. Amen? God is able to bless you kung musunod lang ka diha sa Ginoo. Now gusto sa Diyos nga doon na sila kagawasan sa pagsimba kaniya ang mga Israelites. You are committed sin against God kung sa adlaw nga Domingo wala ka mo simba. You know, it is very important to God. Sa kaniya kung mga katawhan gusto nako doon na sila kagawasan sa pagsimba kanako. Because sa Diyos importante ang pagsimba. In Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, so much more as you approaching. Hapit na magbalik ang Ginoo. Yeah. Dapat ng Kristohanon sa adlaw nga Domingo na kita sa simbahan. Amen? Maybe siguro kung Webis, kung naalang ka sa balay, I know it is God's will that you are here every Thursday. Kung wala lang ka sa gawas, wala ka magtrabaho. Pero Sunday, there's no excuse of Sunday. Sunday is the Lord's day. You are honoring God. Kung wani mo sa simbahan sa adlaw nga Domingo, just like saying, Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Pastor, kung mong trabaho ko, magnegosyo ko, ang bot pasabot niya na, kaya nimo kung wala ang Ginoo. Now, you are dishonoring God. Kung unsay imong gihimo anang Sunday, kung gawas o di nakakalakaw, tora ka sa simbahan, nagnegosyo ka, gatrabaho ka, you replace God in your work, in your businesses. And that Sunday, you become idolaters na ka. Imong gisimba ang maong trabaho o imong ipuli sa Ginoo, right? And Christian, God hates idolaters. Nasuko ang Ginoo. Now, and mingon kasi Ginoo, Lord, bless me more. No, God cannot bless us.
Importante sa Ginoo ang pagsimba og Domingo daw. Christian, if you want that God, He will bless you more and more, dapat mo promise ka sa Ginoo. Kung doon na kay commitment sa Ginoo, Lord, bisag unsa may tabos akong kinabuhi, bisag awayon ko, bisan pa Ginoo unsay problema, basta kaya lang ako, Lord, na ako sa simbahan matag Domingo. And you know, that's a great commitment. That's a good commitment. Now, this command is impossible for Moses tungod sa iyang apan sa kinabuhi. Kanang kuwaon ni Moses ang mga katauhan sa Israel, ang mga Israelites, dito na ulipon sa Ehipto. Kang Moses na, isa kinsa man ko Ginoo, nga muadto dito. Doon ay mga problema ni Moses. Una, ato makita, si Moses, he committed sin against Egypt. No? Nakasala siya sa Ehipto, nakapatay siya sa sundalo ni Pero. O may tahinong na nilayo sa dito, niya mo mubalik siya. Delikado siya, dakpon siya. No? And then, yung gisulti niya siya, his personality problem. Dili siya kabalo musulti, dili siya hanas nga musulti. Siguro mayroon ka, Lord, siguro ko tawag mo pagka-pastor kay maybe God is calling you to be a missionary kay di ko kabalo mo in English. Tudluan na ka sa Ginoo. Amen? Ako di gay ko kabalo mag-in-English. Wagi klaro na akong in-English. Pero usahay mo yung si Jima, taas na lang kamawali ka ron. Sa una nun, bubo ra kay ka. Ikaw mo ba? Kaya mo lang nakalimot mo kung nag-in-English ko. Maigsoon ko sige no. God, He promised us that He will equip us. Sama ni Moses, dugay na siya nagpuyo sa kamingawan. No? Walay tao dito ngayang masigig ka sultihan. Di na sa kabalo mo sulti. And then, number 3 nga problema ni Moses, the unbelieving hearts of God's people. In sa Lord, mo adto ko dito, ako sa Ginoo, gisugo ko sa Ginoo, mutuo ka sila. Dili biya sila siguro mutuo Ginoo, mo na problema usahay, no? Kaya atong unahon nakita mo convince sa tao sa Lord, magsulwining ko, di na sila mutuo nako. Now, Christian, just obey the word of God. Share the gospel, witness. Tell about the story of the Lord Jesus Christ, how He died on the cross, and He is our Savior. Because it is not you who convict that person. It is the Holy Spirit. Doon ay mga tao nga, sa una kaingon ko, imposible maluwas kita. Kamo, mura imposible kamo maluwas, but because somebody told you about the gospel, you get saved. Not because of that person nga nag-share nimo. It is the power of God. Amen. Usahay mo raging posible, una-una ni mo, Lord, I will not speak. I will not share the gospel. Kaya di na sila mutuo, di na sila matinuhon, It is God's power. Just speak and share the gospel. It is your muna imong trabaho. Muna trabaho sa mga Kristohanon. Dili trabaho lang ni sa pastor. Dili lang ni trabaho sa mga Bible student. Dili ni trabaho sa mga church staff, sa missionary. All of us, if you are saved, you have a responsibility to share the gospel. Because someday, we cannot share the gospel anymore. When our body na nagibutang sa casket, sa lungon, di nagyog ka pwede pa makashare sa gospel. Kaya kung mubangon ka, mudaga na ng mga tao. Diba? But today, we have time to tell our loved ones, our friends, our relatives about the Lord Jesus Christ. Now, it is very impossible for Moses. Sa kinsa man ko Ginoo, pero sa Diyos walay butang nga imposible. Amen? Maybe you are praying, Lord, bless my business. Lord, idubol ang ginansa na ko nining tuiga. It is impossible for you, but it is possible for God. Gani lang ang Ginoo, dili niya gusto nga sayon dayon kay bisag mingon ka, maayo maggugumo negosyo. Gusto sa Dios usahay maglisod pa ta and tell me ka, Lord, I have nothing. Para we remember nga ni give up na ka. It is God who blesses us. Amen. Kay usahay kong panalanginan sa Ginoo atong angkonon nga kuan magud ko, ako maguni. Gusto sa Diyos, all the glory atong ihatag niya.
Now, sa may mga lessons nga itong makuha, God is able to save us. Even we are sinners. Dito, no? Si Gideon, nag-ampo. Ang mga tao, nagsimbag mga Diyos-Diyos. Gamay ra, wala na mong simbag Diyos-Diyos. Pero ang Diyos, nahangawag yapon nila. Usayang Kristohano, no, palayo ta sa Ginoo. Sometimes we are backslidden. Nata diri sa simbahan, pero itong unang-una, wala sa simbahan. Ang atong kasing-kasing layo sa Ginoo. Pero ang Diyos nag-amuma kanato. Nakanungog siya sa atong mga kagulanan, sa atong suffering. Like the people in the time of Gideon. Romans chapter 5 verse 8, but God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Maybe tonight you are not saved. Wala, bisita ka namo, wa ka kasiguro kung mamatay ka, padulong ang imong kalag. Duhara ka lugar ang imong padulungan. It is hell or heaven. After your death, you enter in eternity. Human sa imong physical death, dili na ka mamatay. But, how do you spend your eternity? If you don't have Christ in your heart, your soul, muadto sa imperno, maganto sa walay katapusan. But today, you have a hope na muadto ka sa langit. Kung imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas, dili ka makaadto sa langit kung dili ka mahimong anak sa Dios. Kung imong sala dili mapasaylo, kung muadto ka sa langit nga duna kay sala, dili ka kaadto sa langit. Apat kung imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas, mahimo kang anak sa Dios, John 1:12. Og ang tanan nimong sala nga imong nabuhat og sa wa pa nimo mabuhat, all is forgiven. Imong na angkunan, na imputed ang righteousness of Christ. O makasuhod ka dito sa langit. Maybe you are not saved. Wa ka kasiguro sa imong kaluwasan. Ayaw pagawas nining balay tigumanan nga di mo na mo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Okay, now, muadto ta ni Gideon. Gideon, commanded by God to free God's people. Ngayang ipihipagawas ang mga katawan sa Diyos. Si Gideon, gisugo sa Diyos paghigawas sa mga Israelinon sa ilang pagkaulipon sa ilang mga kaaway. Ang goal sa atong kaaway, mga mauang yawa mo, ang pag-ulipon kanatong mga anak sa Diyos. Mahimutang ulipon sa atong unodnon nga pangibog, sa bisyo, sa garbo, sa kawaladon. Doon ay mga tao dili kasimba kay walay bugas. Pastor, di lang ko simba kay lisod og bugas. O sa mga tao nga doon ay naangkon mga butang nining kalibutan na, Pastor, lisod kay mo simba, dakog halin basta Domingo. Pastor, lisod kay mo simba kay dakog ginansya. Maison ko sige, unaha ang Diyos kay nagsaad siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Then, apan ang Diyos, nakahimo siya sa pagpahigawas kanato ni ining tanan. The problem of Gideon is very simple. Simple lagi ang problema. Nganong dili siya musugot sa Ginoo, ni balibad siya, kay pobre siya in sa Lord. Sa tibuok nga tribes ni Manasi. Manasi ba siya nga tribe? No? Sa tibuok nga tribe ni Manasi, our family is the poorest. Lord, sa akong pamilya, among sa akong mga igsuon, ako mo'y pinakapobre. Ingon siya, Lord, grabe ko. Sa all the tribes nga family, kami mo'y pinakapobre. O among sa akong mga igsuon, ako'y pinakapobre. Ako'y pinakabugo. Because, nagtanaw siya, Lord, ay posible nga imo kong gamiton. Who am I? Wala ako'y naabot, wala ako makagraduate, o unsa niya, ako'y pinakagubos, Ginoo. It's a word of a humble person. Amen?
Gideon, why God commanded Gideon, ingon si Gideon yung gigamit? Because Gideon is a humble person. Christian, God cannot use you if you are a proud person. Be humble. Amen? Dapat mapahinubsanon kita ang atong kasing-kasing. And then, maura gina ang problema ni Gideon. But God is able to use a poor person like Gideon, like us. Dili na problema ang atong, na Lord, saan na ako pagsunod ni mo, Ginoo? O saan na ako paghatag sa faith promise offering? Kanagayang tithes, naglisod na ko, kay pobre ko kayo. Mga igsoon ko sa Ginoo. Ang paagi sa Diyos, nga iyatang i-bless materially, diha sa atong pagkamatinud-anon sa pag-uli sa ikanapulo og mga halad. Now, Christian, I will say it again. All our offerings is accounted na siya. Ihap na siya diha sa office. Ang atong offerings ato nang giampingan. No? Wala ko'y allowance, wala ko'y salary, wala ko dili kumukuha diya sa offerings. Kaya ang Ginoo maayo na sa akong kinabuhi. Ang atong itagag allowance kaning atong duha ka assistant pastors nga nag full time. Kanin duha wala na sila yung mga allowances. I can assure you that all our offerings ato nang gitarong and ang mga igsoon ko si Miyong ka, Pastor, di man ko kay lisod man ganing ko. Mao bitaw nang matinud-anon ka, musunod ka sa Ginoo, aron ang Ginoo mo bless nimo materially. God cannot bless, cannot make you rich, even you are poor, if you don't follow the Lord. Maybe sa imong una, it is impossible. Pastor, di na ako makuha, pobre ko, tapos musamot ko pobre na. It is, mga igsoon ko sa Ginoo, the word of God, ako na ning nasulayan sa akong kinabuhi. Nasulayan ni sa among pamilya. How poor we are. But God is able to bless you. He will give you wisdom. He will give you knowledge and strength. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos gamahanan siya. If you want that God will work for you, pangita ang Ginoo sa imong kinabuhi. Seek God. Sunda ang Ginoo. Tahura siya. Kaya diyan mo makita kung mo trabaho ng Ginoo sa imong kinabuhi like Gideon. Imposibleng mga butang na hitabo sa kinabuhi ni Gideon. Now in Judges chapter 7 verse 3, now therefore go to proclaim in the ears of the people saying, whatsoever is fearful and afraid, let him return and depart early from the Mount Gilead. And there return of the people 20 and 2,000 and there remain 10,000. God cannot use a fearful and afraid people. What is the problem? Nga usay ang Kristohanon, dili ta kasimba, dili ta kasunod sa Dios, dili ta kahatag sa atong ikapu, sa atong offerings, sa atong gipromise sa Ginoo. Nahadlok ta. Right? Kuyawan ta. Pero kung musalig lang ka sa pulong sa Dios, you will see the glory of God. Ayaw kahadlok pagsunod sa Dios. Sulay ang Ginoo ko siya. Sulay ko ninyo. Have you tried the Lord? Sa imong kinabuhi? Ang taong adlukanon mahimong casualty sa pagkigubat. Muna hinungdan ang Kristohano di ta mag-faithful sa Ginoo, di ta mga lagad sa Dios kay mahadlok ta. Now, dunay dako nga kadaugan og dako nga panalangin kung kita dunay kaisog sa pagsunod sa Dios. Ayaw kahadlok. Bisag wa kay bugas, simba. Kaya di mo makita nga mulihok ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen? In Mark 4:40, and he said unto them, why are you so fearful? How it is that you have no faith? Ngano nahadlok ang mga disciples? Kay nawa ang ilang pagsalig, pagtuo diha sa Ginoo. That's the reason why we are fearful to obey God, to follow the Lord. Young men, maybe God is calling you to be a missionary. Don't be fearful. Dapat musunod ka sa Ginoo. Ayaw kahadlok. Kasi diha sa imong pagsunod sa Ginoo, imong makita
ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. God is able to use you. God is able to supply your need. Gusto sa Diyos nga di ta malimot, no? Nga nahimotang magmadaugon tungod kaniya. Ang good success naa sa Diyos, nasa atong pagkamatinud-anon sa Diyos. Joshua chapter 1 verse 8, the book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt make observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen? Dapat dili nato ning pulong sa Ginoo, ato ning i-meditate, ato ning sundon, ato ning i-observe, atong buhaton. And God, He promises good success sa atong kinabuhi. Now in Judges chapter 7 verse 2, and the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many. Gideon, daghan kayo ng mga tao ranimo for me to give the Midianite into their hands, lest Israel vaunt himself against me, saying, mine own hand hath saved me. Basig maingon na sila, kami man to, bisag walay Ginoo to. Daog man may, kay daghan gud mi. Now, dili gusto ang Diyos nga daghan kaayo ang sundalo ni Gideon, kay basig maingon sila na pildi nila mga Midianite tungod sa ilang kadaghan. Gusto ang Diyos say atong pasinunggan sa tanan natong kadaugan. Christian, if God start blessing you today, the more you come closer to God. The problem is, when there's no problem, there is abundance of our lives, the tendency, magpalayo na ta sa Ginoo. The more you have money, the more you have blessing, the more nga moduol ka sa Ginoo. Kay gusto sa Dios nga imong i-acknowledge nga it is God who blesses you. Without Him, I am nothing. Wala ko'y mahimo kung wala ang Ginoo. Timanin ninyo ka na. Ang Diyos mo'y naan niya ang kagahom. Wala imposible sa Diyos. Ang Diyos nag-remind ka nato nga dili nato kalimtan ang Diyos nga maoy naghatag nato sa tanan mga butang nga atong gihupdan karon. Kung makita nimo yung balay, God who gave it me this. Nakita nimo yung negosyo, God mo'y naghatag na ko niini. I'm only a steward. God is the owner. Someday mo biya na tanining atong lawas. I don't know kinsa magpuyo sa among balay. I don't know kung kinsa na'y pastor din eh. I don't know kinsa na'y makapanag-iya sa akong yuta nga napalit. But I'm sure, kinitanan, gipahulam lang sa Ginoo kanato. Ang imong kutsing nga gisakyan, dili na mahitabo. 100 years from now, guba na. Right? Karang imong kalubian, nga imong gisaligan, 100 years from now, di na kayo mo'y tag-iya ni Ana. Amen? Because we are all steward of God. Ang gusto sa Diyos, everything that we have, atong pasalamatan ng Ginoo, atong daigo ng Ginoo, every Sunday, nga nata sa simbahan, just like saying, Lord, thank you so much for everything you entrusted me. Amen? Now, Christian, giluwas sila sa Ginoo, gikan sa pagkaulipon because klaro kayo, gusto sa Diyos nga na sila'y kagawasan sa ilang pagsimba sa Ginoo, sa ilang pag-alagad sa Ginoo, sa ilang pag-practice sa ilang Kristohanon nga kinabuhi. In Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 14, this is a warning to every one of us. Verse 11, Deuteronomy 8:11, beware thou that thou forget not the Lord thy God. Pagbantay nga makalimot ka sa Diyos, it not keeping His commandments and judgment and statutes which I commanded this day, lest when thou hast eaten and art full, hast built godly houses and dwell therein. Now kung maahasinso na ganing kamo, daan na mo yung mga nindot nga mga balay, lest thou hast eaten and art full,
So daghan na mong makaon, are not build godly houses and dwell therein. And when the herds and flocks multiply, ang imong mga negosyo, ang imong mga kahiyupan mo daghan na, ang imong mga sakyanan mo daghan na, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Then thine heart be lifted up. Christian, that's the problem sometimes. If God start blessing us, because our heart is lifting up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Una na itong problema, kung natay kadaugan, mo progress ta, imo bless, naghanatag mga butang na yung kalibutana, naghanatag treasure, maingon ta, kani tungod na ako ni. Dili ni tungod sa Ginoo kay ko, kugihan ko, bright ko. No, you are wrong. Without God, you are nothing. Don't you know? Kung mabutangan lang musulod sa atong ilong, nga musulod ang kagaw padulong sa imong utok, dili na ka makabalo kung kinsa ka. It's true. Ako hilig kong magsigig tanaw sa mga health science, ikukuyaw de kayo. Kung maunsa diya, makakaon ka og kanang mabutang sa imong pagkaon, mabutang sa imong baba, mabutang sa imong samad ang kagaw sa ilaga, wala na. Ay son ko sa Ginoo, God is faithful. Amen? Tunta, every time makita nimo ang mga butang ang gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi, muduko ka sa imong ulo, maingon ka, Lord, thank you. All these things, ginawa akong nadawat because of you. Because you are good. You are merciful. Pero sa Deuteronomy, gingnan sila daan, beware, kung daghan na mong kwarta, your heart will lift it up, and thou forget the Lord thy God. The more the blessing will come, hinautunta, the more nga mga lagad ta sa Diyos. The more nga mag-faithful ta. Kasi sa una, wa pa ko'y balay, wa pa ko'y kita na ako sa simbahan. Karon, gibless na ko sa Ginoo, dapat di na ko malate. Amen? Dapat mga lagad na ko sa Ginoo because God is so good to me. Pero ang mga Kristohanon, kung wala na sakit, wala na problema, wala na, talagsa na lang mo simba. Pagdaghan na sang problema, mo padool na sa Ginoo. Christian, God wants you to serve Him. More and more, the more blessing ayang entrusted nato, the more we come closer to God. In Judges chapter 7, verse number 3 to 7, ato makita diri, one at a time, ako na lang isaysay, niuli ang 22,000 men. Namilin ang 10,000. But Gideon, he trusted the Lord. He obeyed God. Because God's way is a simple way. God's way is perfect way. God's way is sure and simple. Now, Christian, usay makita mo kwinta, unsaon ta mo asinso ta. Pero ang paagi sa Ginoo, murag tan-awon, murag binuang. Pero sigurado. Even tao sa mga tao, sige mong simba niya, mga buang mo. Apan maigsoon ko sa Ginoo, we have joy in our heart because we are God's people. Siguro sa mga tao, ang atong gihimo, murag binuang, murag dili katuhuan, murag kulang tagkabuot. Pero sa mga tao, ang mga butang sa Diyos, dili sila ang ilang tanawan ni binuang. Pero para ka nato, it is the truth. Muna atong sundon. Can you imagine? Daghan ka sila kontra. Ang nangahadlok 22,000, 10,000 lang nabilin. Tapos yung nagino, Gideon, daghara mo kayo. Dadaan sila sa suba. Amo inom nga murag iro, papuli ana. Kanang nag-inom nga gigamit ang kamot, mura na ibilin. The problem is, only few people ang nagamit silang kamot. Only 300. 9,700. Murag iro. Nisuyop lang sa suba.
Tanaw, nung anong gipili ka sa Ginoo katong naggamit sa kamot? Anong gipili ka sa Ginoo? Well, maigsoon ko sa Ginoo, only God knows kanong kato iyang gipili. Ato pong tanawon, laina po ng mura kag iro mo inom sa suba, no? So, yupol na nimo ng tubig. Mas mayo tong mabinantayon katong naggamit sa ilang kamot. Kaya basig pag-ana nila na hugaw, no? Only 300 left. And then, ang gihatag sa Ginoo nga hinigiban, trumpet o pitcher nga gisulod ang suga. Musukol mo na yan, ha? So may mong gamiton mo, may kitagaan sa lagmasinggan. Gideon use this trumpet, on the other hand, suga nga dunay gitabunan og pitcher. Si Gideon wala sa mo complain. Unsa man ni Lord? Unsa man ni magturutot rami? Unsa man ni magturutot among ihapak sa agtang sa mong kontra? Kung kamo pa to, muli na siguro mo binuang ni. Pero si Gideon, he trusted the Lord. Maybe para sa imo binuang ng maghatag og offering, binuang ng mga lagad sa Ginoo, binuang ng magtudlog mga bata. Pero Gideon, because he trusted the Lord, by doing this, I know we become victorious. God is going to bless me. God gave me a victory. Ang gihimo ni Gideon, iyang gisunod. Ang instruction sa Ginoo, ilang gi-circle, ilang gilibutan ang camp of Midianite. And they will blow the trumpet. Og ila dayong bukon katong pitcher ang makita ang suga. Og musinggit sila, the word of the Lord and of the sword of the Lord and the sword of Gideon. O ganahitabo, maigsoon ko sa Ginoo. And the Midianites ran and cried and fled. Sa dihang nakita nila nga nagpalibot ang suga o grabe nga tunog sa trumpita, nangataranta sila. Nanagan sila. Gibiyaan nila ilang kampo, iya silang nanagan, ang uban siguro, wa na kasapatos, nidaga na. Nalimtan nila ilang mga hinagiban, nanagan na sila. And the men of Israel gathered themselves together and pursued after the Midianites. And Gideon had great victory against the Midianite. Napildi niya ang Midianite because he trusted the Lord. Because he obeyed unsay gisugo sa Ginoo niya. Maybe si Gideon doon na siya, unsa man ni Ginoo? Unsa man ni, murag di man ni maayo ang imong gihimo. Wala na niya gi-question ang Ginoo. Kundili, iyang gisunod ang Ginoo. I don't know sa akong kinabuhi. Kung wala na ako gisunod ang Ginoo, unsa ka nga kinabuhi ang akong kinabuhi karon? Kung ang Diyos mukuyog ka nato, doon na tayo great success sa atong kinabuhi. Amen? Now, Christian, just follow the Lord. Kaya ang Diyos makahimo siya sa pagbuhat sa mga imposibleng butang sa atong kinabuhi. Gusto sa Diyos nga i-bless na niya para mahimutang blessing sa uban. The impossible command from able God. Amen? Ang gisugo sa Diyos, imposible. Kana among buhaton Ginoo, makadaog misgubata na. Pero God is able. Ang problema lang ginato, we keep doubting and doubting and doubting and questioning the will of God sa atong kinabuhi. Christian, just obey the word of God. Don't question God, and you will see the power of God to bless us. Imo makita ang Diyos nga gamahanan siya. Maybe karon lisod pag imong kinabuhi. Don't worry, just trust God. Dili man pud gusto ang Ginoo nga basig mayon ka nga ako maguni. Gusto sa Ginoo. The point nga you're empty-handed and you will say, Lord, you are now the in charge. Now, Christian, the message is very simple.
ang gisugo sa Dios imposible nga muna'y mahitabo sa tao. Walay kung ang tao mangwinta, mingon sila, uli na tatanan naunsa man ni 300 na takabuok. Ya, ang ato pag yung ipadala nato kaning tarutot o ya kaning suga, ay gitagaan sila tanag Armalite, sukol sila. Apa maigsoon ko sa Ginoo, inyo nakita kining 300 men, they all have the same heart. They trusted the Lord. And because they trusted the Lord and they obeyed God 100%, nakaangkon sila og dakong kadaugan og nahimo silang blessing sisan pa sa ilang mga kaigsuonan. And the whole Israelites, they become free from bondage because of Gideon and because of these 300 men kanikuyog ni Gideon. Now, Christian, ang atong pag-support sa mission, it is very impossible that we can do that sum of that amount. Pero ang Diyos gamahanan siya. Amen? Because of the Word of God, atong ibutang atong pagsalig di sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga butang nga imong gihatag sa among kinabuhi, imong gipiyal. Lord, ako nagpray nga katong nga mensahe, Ginoo, imo tong i-bless, O God, nga mga Kristohanon, among masabtan. Kung dili lang ka na mo i-question, Ginoo, sunod lang minimo, salig lang sa imong pulong. Adunay dako nga kadaugan nga mahitabo sa among kinabuhi. Lord, thank you, O God, and bless your word, and bless it, O Father. In Jesus' name I pray. Amen.